Ang kwentong ito'y nangyari taong 1944, probinsya ng Palawan. 20 anyos si Tonyo, hindi nila tunay na mga pangalan, panganay sa 5 magkakapatid, tagapagmana ng anting-anting na pag-aari ng kanyang lolo Densyo. Panahon ng pananakop ng mga Hapones, saktong katatanggap lamang ni Tonyo ng medalyon ng kanyang lolo na ituro na ng matandang paraan ng pagpapakain. Hindi literal kundi espiritual gamit ang makapangyarihang orasyon sa Latin. Likas na sa ating mga Pilipino ang paniniwala sa mga makapangyarihang anting-anting na bigay ng kalikasan o ng mga elementong kasama nating nananahan sa mundong ito. Gawa sa ipilang 2 palapag at malaking bahay. Isa sa pinakamatibay na kahoy na siyang madalas makikita sa buong kabukiran ng Palawan. Mas matibay ito sa nara o sa anumang kahoy na siyang pangunahing sangkap sa paggawa ng bahay. Sa gitna ito ng ekta-ektaryang lupain na pagmamayari ng kanyang lolo Densyo na noon ay 95 anyos na, lahing Cuyonin, natibo ng Palawan. Sa tagong sityo at malayo sa sibilisasyon ng kanilang lugar, ngunit nagawa pa ring pasukin ng mga Hapones ang sityong iyon. Lolo Densyo, napasok na ng mga Hapon ang ating sityo. Marami na sa mga alaga ng ating mga kapitbahay ang sapilitang kinukuha nila. Maging ang mga produkto at mga bagong aning mais at palay. Mahina na ako, Apo. Naibigay ko na sa iyo ang lahat ng mga hawak kong kapangyarihan. Panahon na para ikaw naman na makipaglaban sa mga lapastangang dayuhan. Tapos na ako sa panahon ng mga Kastila. Ang medalyong Trespico ay napatunayan ko na ang bisa at kapangyarihan noong napalaban ako sa mga naunang banyaga. Naikwento rin ito ang bisa ng Trespico noong kabinataan pa nito. Panahon ng pananakop ng mga Kastila. Kailangan lamang niyang manalig, kailangan niyang lakasan ng loob dahil sa kanyang mga kamay nakasalalay ang kaligtasan ng kanyang buong pamilya. Malayo pa lamang ay nakikita na niyang nagtatatakbo. Palapit ang 2 kapatid na lalaki. Sa sobrang pag-aalalay sinalubong niya kaagad ang 2. Kuya, yung mga Hapon, yung mga banyagang tulisan, Kuya Tonyo. Ano naman ang tungkol sa mga Hapon? Kuya, kinuha ng mga Hapon ang 4 na baka na pinapahalab namin ni Flavio. Mabuting at nakapagtago kami nang marinig naming may papalapit na mga boses eh. Kwento naman ng 15 anyos na si Mariano. Tuluyan na nga silang nakapasok sa ating sityo. Hindi na maganda to. Hindi na ito pwede. Kailangan ko ng kumilos. Kaya nga manindigan ka, Tonyo. Maging matapang ka. Ang bahay na ito sa ating angkan lamang. Kahit papaglipasan ito ng ilang siglo, hindi ito basta masisira. Sinubukan na itong agawin ng mga Kastila ngunit hindi nila yun nagawa. Ngayon, sana naman ay pangalagaan mo rin ito laban sa mga Hapon. Tumango siya nang sabihin iyon ng kanyang lolo. Hindi siya maduduwag na harapin ang kanyang responsibilidad. Sa pagkakataong yun ay masusubok ang galing niya bilang isang antingero. Pumasok na kayo, Densyo. Flavio, simula ngayon, hindi na kayo aalis ng bahay. Ang trabaho niyo'y bantayan ng ate Claudia niyo. Maraming napapabalitang babae na nilalapastangan ng mga banyagang yan. Huwag na huwag silang magkakamali na umakyat sa bahay na ito. Uubusin ko sila. Ganyan nga, Apo. Kailangan mong maging matapang. Ikaw na lang ang sandigan ng iyong mga kapatid. Simula noong mamatay ang nanay at tatay mo sa aksidente 5 taon nang nakakaraan, ang sabi ko sa sarili ko'y hindi ko kayo pababayaan. Ngayon, hindi ko na yata pa kayang protektahan kayo. Masyado na kasi akong matanda, Apo eh. Kaya ngayon ako naman ang puprotekta sa iyo, Lolo. Pangako, hindi ka namin pababayaan. Huwika niya sa kanyang lolo na itinuring niyang bayani. 15 lamang siya nang mamatay noon ng ama at ina. Si Lolo Densyo ang kanyang katuwang sa pag-aalaga ng kanyang mga kapatid at sa pag-aaral. Isa ng ganap na guro ang kanyang kapatid sa edad na 18, ngunit kailangan niya itong itago sa kanilang bahay dahil sa mga napapabalita
na paglaganap ng mga Hapon sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kinabukasan nga'y maaga pa lamang nang bulabugin sila ng mga ito at si Lolo Dencio ang humarap para kausapin ng mga Hapon. Umalis na kayo sa teritoryo ko. Wala kaming maibibigay sa inyo. Naubos nyo ng limasin ng aming mga alagang baka. Masyado naman kayong mga tuso. Dahil hindi maintindihan ng mga Hapon ang sinasabi ng matanda, ay nagkatinginan ng mga itong nagtatanong. Pagbaba niya ng hagdan mula sa ikalawang palapag, ay sa kanya agad ito nakatingin. Diretso siyang lumapit sa mga ito at pinagtatabuyan ng mga yon. Hindi man nakakaintindi ng kanyang lengguwahe ay alam nito ang kanyang senyas. Kaya naggalit ang mga ito. Tinutukan sila ng mahahabang baril. Hindi siya nagpatinag. Inusal niya ang malakas na orasyon. Iyon ay upang kontrolin ang paggana ng baril na hawak ng mga kalaban. Maging ang puwersa at lakas ng mga ito. Nagtaka mga yon ng parehong hindi makalabit ang gatilyo ng mahahabang baril. Sumenyas ang namumuno sa mga ito nang umatras. Tila ba na intatakutan habang nakatitig sa kanila. Hindi nyo kami matatakot. Wag na kayong babalik pa sa pamamahay namin. Babalatan ko kayo ng buhay. Oras na bumalik kayo rito. Sigaw ni Tonyo. Galit na galit itong nanginginig maging ang kanyang kalamnan. Hindi dapat ang mga ito makapasok sa bansa. Masyadong lapastangan at mapang-abuso. Dire-diretso ang mga itong umalis habang nagbubulungan. Lumingon ang mga iyon at tumingala sa ikalawang palapag. Nang tingalain niya ay naroon si Claudia na kapamintana. Agad niya itong tinakbo sa taas. Hinila papasok ng kwarto nito. Bakit ba kuya? Tinitingnan ko lang naman ng mga yon. Nag-iisip ka ba, Claudia? Ang mga banyagang yan ay may masamang hangarin sa bansa. Marami na silang pinaslang ng mga babae matapos gahasain. Gusto mo pang matulad sa kanila? Hindi naman ako lumalabas ng bahay kuya. Pati nga panliligaw ni Romulo na tigil. Hindi mo man lamang pinahintulutang makapasok dito yung tao. Seryoso naman siya sa akin. Saka may kaya rin naman siya sa buhay. Malawak ang asyenda sa kabilang bayan. Tumigil ka nga, Claudia. Isa pa ang lalaking yon. Ang lahi ng Romulong yon ay mga Kastila. Sila yung namugad sa malaking kuta doon sa Taytay. Ilang taon na ba silang narito? Halos inangkin na nila ang Pilipinas at buong pagkatao natin. Masyado nilang naimpluwensyahan ng ating payak na pamumuhay noon. Kuya naman, anong kasalanan niya sa mga magulang niya? Basta kuya, mahal ko siya. Ikaw, Claudia, manahimik ka nga. Nagkakagulo na't lahat ang panliligaw pa rin ng Romulong yun ang iniisip mo. Kuya naman, hindi mo pa nararanasang magmahal. Sana naman huwag mo kong idamay. Masarap magmahal, kuya. Nakasimangot pa ito kaya piniga na lamang niya ang kanyang ulo upang dito ibunto ng inis sa katangahan ng kanyang kapatid. Pagod na siyang mag-isip ng kung paano niya ito poproteksyonan upang masigurong ligtas sa mga dayuhang mananakop. Magdadagdag pa ito sa kanyang problema. Gusto man niyang lumabas para puntahan ang kanilang sakahan ay wala siyang magawa. Kailangan niyang bantayan ng mga kapatid at lolo niya. Saktong dumaan si Mang Ambrosio. Tinawag niya ito para hilingin ng isang bagay. Bakit? Anong kailangan mo sa akin, Tonyo? May ipag-uutos ka ba? Ambrosio, pasuyo ako kung pwede lang. Baka pwede mong ipagsabi sa mga tao na nagpapaani ako ng aking mga palay. Dito na hakutin sa bahay. Tersyahan ng atian, kaya tiyak na hindi kayo lugi. Nako, magandang bagay ito. Sasabihin ko agad sa kanila yan. Wika nito at nagmamadaling nagpaalam. Natuwa siya nang marinig iyon. Hindi na siya lalabas pa ng bahay. Ang mga kapitbahay na nila maghahatid ng kanilang palay sa kanilang bahay. Ngunit bandang dapit hapon ay nagdatingan ang kanilang mga kapitbahay. Nag-iiyakan dahil nilimas ng mga Hapon ang kanilang mga inaning palay. Ang iba'y hindi hinayaang makauwi. Dinala ng mga Hapon sa kanilang kuta. Ginawang tagasilbi. Ang palay ng kanilang produksyon ay kapitbahay din nilang nagpasan patungo sa kuta ng mga Hapon. Mga hayop talaga sila. Pagbabayaran nilang ginawa nilang ito sa amin. Galit na wika ni Tonyo. Hinintay niyang magdilim. Nanginginig sa galit ang kanyang laman at hindi siya papayag na hindi makaganti.
Pinaghirapan niya yon ng ilang buwan. Nagbayanihan pa ang mga kapitbahay niya para maani, pero kinuha lamang ng mga lapastangang mga banyaga. Hinanda niya ang kanyang matulis na itak kung noon ay inilaan niya lamang ito sa mga aswang. Ngayon ay para sa mga hapong lumalapastangan sa kaniyang bayan at sa kanyang mismong tahanan. Apo, bakit taklos na yung itak mo? Saka, ang sabi mo iaanyihin ng palay natin ngayon. Bakit kahit isang sako'y wala man lamang dumating rito? Naunahan na tayo ng mga Hapones. Lolo, ang iba sa ating mga kababaryo, inalipin pa nila. Hindi na ito tama. Kailangan ko ng kumilos. Kung ano ang sa tingin mong tama, Apo, may tiwala naman ako sa iyo at sa tangan mo. Gaya ng sabi ko, subok ko na yan. Opo, Lolo. Isarado niyong lahat ng bintana at pinto. Uuwi akong ligtas, kaya dapat kayo rin. Pagka-uwi ko rito, itiyak pa rin ligtas sa kamay ng mga yon. Oo, Apo, sige na. Malayo-layo pa siguro ang lalakarin mo, kaya lisanin mo na habang nag-aagaw pang liwanag at dilim. Magalang siyang nagpaalam sa kanyang lolo bago nilisan ng bahay. Mabigat ang loob na iniwan ng mga yon. Ngunit kailangan niyang makaganti. Kung hindi niya gagawin, sino ang gaganti para sa kanila? Kulang ang puwersa ng mga sundalo sa mga bayan pa lamang. Sa mga tagumbaryo pa kaya? Naglakad siya. Hinanap ang nasabing kuta ng mga Hapon. Wala siyang ideya, subalit alam niyang mahanap din niya ang mga ito. Lahat ng proteksyon ay taglay ng kanyang medalyong Trespiko na yari sa tanso. Kaya naman hindi siya natatakot sa bala o anumang mga patalim. Kayang-kaya niyang suungin ng dalit ni kamatayan maging ang anumang paraan. 3 sundalong Hapon ang kanyang namataan mula sa hindi kalayuan. May bitbit ng mga itong bihag, isang babae. Kaya nagmadali siyang sundan ng mga yon. Umiiyak ang babae at nagmamakaawa. Bitiwan niyo siya! Sa salitang kuyonin niya yon sinambit. Lumingon ang mga ito at halatang walang maintindihan sa kanyang sinabi. Binunot niya ang mahabang itak at mula sa kaluban nito na nakataklos sa kanyang tagiliran. Itinutok ito sa 3 sundalong Hapon, ngunit imbis na katakutan ay tinuwanan lamang siya ng mga yon. Siguro nga'y katawa-tawa, sa taas niyang 4'9" lamang ay kasintangkad lamang niya ang kanyang itak na yon. Pero tinitiyak niyang kaya niya ang mga itong paslangin ng sabay-sabay. Hinawakan ng mga ito ang mahahabang baril na nakakabit sa balikat. Mayabang siyang tinutukan na may pagkagat sa labi, ngunit hindi siya nagpatinag. Humakbang pa siyang palapit sa mga ito. Kaya naalarma ang mga ito at pinagbabaril siya. Sinuong niyang umuulang baril. Ginawa pa niyang panangga sa bala ang hawak na itak. Ang iba'y tumama naman sa kanyang katawan. Subalit tumatalsik lamang ang mga yon. Gulat na napatulala ang 3 Hapones. Hindi makapaniwala sa nasaksiyan. Maging ang babaeng bihag ng mga ito'y hindi na kumurap matapos makita ang nangyari. Si Romana na naging saksi kung paano hinarap ni Tonyo ang umuulang bala ng baril nang hindi tinatablan. Nang mga 1 metro na lamang ang layo ng mga ito ay walang habas niyang mga yung pinag-iitak. Sa galit niya hindi siya nakaramdam ng awa. Pinagpuputol niya ang leeg ng mga yon. Sumirit ang masaganang pulang likido mula sa kanilang leeg bago tuluyang natumba ng paluhod ang isa. Ang isa naman ay patihaya at ang isa initak niya na tila ba tinadadad na karne. Dumuwal si Romana sa sobrang pandidiri sa lansa ng dugon tumalsik sa kanya. Hindi na makilala sa dugo ang dalaga. Puro na ito mantsa ng sumirit na dugo mula sa mga Hapon. Maging ang damit nitong bestida ay nagkulay pula at ang maputing balat nito ay puno na ng mantsa. Nang tigilan ni Tonyo ang pag-iitak ay tumulo pang sariwang dugo sa tulis ng patalim habang ibinabalik nito sa kalubang nakasukbit sa tagiliran. Inabot niya ang kamay ng dalaga, ngunit nanginginig ito at hindi tumitingin sa kanya. Nang hawakan niya ang kamay ng dalaga ay namamawis ito sa sobrang lamig. Naku, natakot ka ba sa akin? Sa Hapon lang ako galit, hindi sa katulad nating Pilipino. Nasaktan ka ba nila? Ako nga pala si Tonyo. Marunong ka rin magtagalog.
Akala ko puro kuyunin ka. Ako si Romana at hindi ako nasaktan ng mga yan, pero ikaw, napakahiwaga mo. Paano hindi ka tinatablan ng bala? Ibig sabihin ay totoo ang sabi-sabi nilang anting-anting. Oo, pero wag mo nang ikwento sa ibang tungkol sa sikreto ko, Romana. Hindi pwedeng mabunyagan tungkol sa lihim na karunungan. Oo, pangako, pero kung sakali naman, kanino naman ako magkukwento? Narinig mo na ba sa radyo? Masyadong malakas ang puwersa ng mga Hapon. Saka marami ng mga kababaihan ang nilapastangan at ginawang alipin ng mga yon. Narinig ko yun, pero sana naman huwag umabot sa punto na tuluyan na tayong maging alipin ng mga banyaga. Sobrang tagal nating naging alipin. Hindi na ito tama. Kaya nga, Tonyo, ngunit anong magagawa natin? Anong magagawa ng mga katulad nating kulang sa pandaigdigang sandata? Ayos sana kung kagaya mo'y may anting-antingan lahat. Ang astig siguro ng Pilipinas kung lumalaban lahat sa mga ganyang paraan. Ngumiti lamang siya rito ng malungkot. Hindi niya pwedeng ipagyabang ang bagay na yon. Limitado lamang din naman. May sumpa para kontrahin ang anting-anting, ngunit hindi rin niya pwedeng ipagsabi. Naisip niyang ihatid na ito sa uuwian nito, kaya tinanong niya kung saan niya ito maaaring ihatid. Oo nga pala, saan ka umuuwi? Ihahatid nilang kita at simula ngayon huwag ka nang umalis pa sa inyong bahay. Mahirap lumabas sa ganitong panahon. Kaya hanggat maaari magkulong ka, babae ka pa naman. Ayokong umuwi. Pagsasamantalahan ako ng pangalawa kong ama. Alam kong hindi niya ako titigilan. Walang magtatanggol sa akin doon, Tonyo. Anong ibig mong sabihin? May masamang balak sa iyo ang iyong amain? Kaya nahuli ako ng mga Hapon dahil nakita nila akong tumatakbo para takasan sana ang aking ama-amahan mula sa kami ng isang baboy na ama-amahan. Napunta na naman ako sa mga baboy na dayuhan. Mabuti na lang at nailigtas mo ko sa kami ng mga ito. Ang hirap naman pala ng sitwasyon mo. Bakit ba nag-asawa ulit ang iyong ina ng isang manyak? Saka nasa nang iyong ina ng mga oras na yon? Hindi ko alam kung buhay pa ba ang inay. Basta nakita ko siyang dinala ng mga Hapon dahil kailangan nila ng tagaluto at tagapaglaban ng mga damit nila. Gagawin nilang alipin ng inay. Kung pumayag siya, tiyak na buhay pa siya hanggang ngayon, ngunit kung lumaban siya, tiyak akong wala na siya ngayon. Dito rin ba kayo sa baryong ito nakatira? Pasensya na, ngayon lang kita nakita. Saka isa pa'y hindi rin ako pala alis ng bahay. Madalas ay sa palayan lamang ako nakatenga. Dito lang kami sa baryong ito pero sa pinakadulong sityo kami. Pinakadulo na kayo pero nauna pa yung pinasok ng mga Hapon. Hindi ko alam. Siguro. Tahimik siyang tumango. Ibig sabihin ni narating na ng mga Hapon ang pinakasulok at pinakatagol lugar ng kanilang baryo. Nagpasya na lamang siyang dalhin ng dalaga sa paghahanap niya sa kuta ng mga Hapon sa kanilang baryo. Handa ka bang sumama sa akin? Uuwi sa inyo? Oo, sasama ako. Hindi pa. Hahanapin ko ang kuta ng mga Hapon. Ano, sama ka ba? Oo, basta sa'yo magtitiwala ako. Nakikita ko mabuting tao ka. Alam kong mabait kang tao, Tonyo. Ngumiti siya matapos yung sabihin ng dalaga. Inikot niya ang tingin sa paligid. Tahimik at tuluyan na ring nilamon ng diliman liwanag, ngunit sakto ring sumilay ang kabilugan ng buwan. Kaya nagtataglay iyon ng liwanag sa buong kalawakan. Naglalakad sila. Hindi alintana ang hamog sa gabi. Nang may madaanan silang munting sapa, inutusan niya si Romana na maghilamos. Nang sa gayon ay mabawasan ang lansa ng amoy nito sa katawan. Wala siyang maipahiram na damit dito dahil hindi naman siya nagbabaon ng kasuotan. Isa pa'y mas malaki at mas matangkad pa ito sa kanya. Hanggang balikat lamang siya ng dalaga, kaya ito na pag-interesan ng ama-amahan dahil sa pangmodelo ang taglay nitong kagandahan, maging ang tangkad nito. Walang direksyon ang kanilang lakad. Hindi niya alam kung nasaan ang kuta. Lalong hindi rin ito alam ng dalaga. Kaya bahala na kung saan sila makarating at kung saan sila lilipasan ng umaga. Ngunit sadyang kasama niya ang Diyos sa kanyang paghahanap. May nakita siyang isang malaking apoy sa isang bundok sa tapat ng kanilang pinaglalakbayan. Tingin niya ito na ang hinahanap nilang kuta. Habang nakatunga nga roon ay nag-iisip siya kung paano marating ang lugar
Nang sa ganon kalayo, biglang may umiyak na kabayo mula sa kanilang unahan. Isang bagay ang agad na pumasok sa kanyang isipan. Nagmadali siyang hinanap ang kabayo at mabilis niya namang itong natagpuan. Anong gagawin mo? Alam kong hindi sa'yo yan, mali ang magnakaw, Tonyo. Hindi natin pwedeng kunin yan. Ibabalik na lang natin. Sa ngayon kasi kailangan natin to. Kung wala tayong masasakyan, aabutin tayo ng umaga. Mauhuli tayo ng mga Hapon. Pero Tonyo, kawawa naman ang may-ari nitong kabayo. Ilang taon niya itong inalagaan. Mas kawawa ang may-ari kung mga Hapon ang makakakuha nito. Papaslangin pa sila. Sa panahon ngayon mas mainam nang wala kang ari-arian. Hindi ka mainit sa mga mata ng mga Hapon. Tonyo, ibalik mo na lamang sa may-ari pagkatapos. Kawawa ang may-ari nito. Oo, ibabalik natin, pangako yan. Sa wakas ay nakumbinsi niya ang dalaga. Nilakbay nila ang gabi sa ilalim ng buwan sa kayang kulay kaking kabayo. Pagdating doon ay hindi na sayang ang kanilang paglalakbay. Kuta nga iyon ng mga Hapones. Iniwan nila mula sa malayo ang kabayo. Dahil tiyak na mabubulabog ang kanyang plano sa iyak nito. Nang malapit na sila ay nagkubli sila sa malaking puno. Nagmasid sa paligid. Marami ang mga ito at nagkakasiyahang mag-inuman. Hindi maintindihan ang mga sinasabi. May nagraradyo. Kausap ang kasamahan sa ibang sulok ng bansa. May mga kababaihang nag-iiyakan. Bihag ng mga ito. Uminit ang ulo ni Tonyo nang marinig ang mga iyakan ng mga babae. Ang daming babae na mga naging bihag nila. Kawawa naman sila. Kung hindi ako nagkakamali ay minaltrato na sila ng mga salbahing banyaga. Kaya nga, tiyak akong ginagawang parausan ng mga yun ng mga babaeng naging bihag nila. Kawawa naman sila. Kung ganun ay magiging ganyan din sana ako kung hindi mo ako nailigtas mula sa kamay ng 3 Hapones na yon. Kaya hindi ako papayag na magtatagal ang mga kahayupang ginagawa ng mga ito sa ating baryo. Pasukin na nilang lahat, wag lang ang baryong ginagalawan ko at ng aking mga kaanak at malapit sa loob kong mga kapitbahay. Alam kong kaya mo, Tonyo. Alam kong mangyayari ang sinasabi mo balang araw. Ngumiti siya rito. Muling inikot ang paningin sa paligid. Pagkatapos ay inaral lahat ng mga posibleng hakbang. Dadalhin kita sa mga bihag nilang kababaihan. Isasama kita sa kanila. Tonyo naman, gusto mo akong maltratuhin at gawing parausan ng mga yon. Alam mo naman kung gaano ka walang puso ang mga yun, hindi ba? Bakit mo naisip yan? Sa tingin mo ba gagawin ko yun? Bakit mo ko isasali sa mga kababaihang bihag? May plano ako. Tinitiyak kong walang masamang mangyayari sa'yo. Ayoko, Tonyo. Baka iwanan mo ko rito. Ayoko maging parausan ng napakaraming mga Hapones. Nakakatakot sila. Ayoko. Hindi mangyayari yun. Ililigtas ko maging ang mga kababaihang nasa loob ng malaking bahay na yan. Patawarin ako na may-ari ng malaking bahay na ito sa gitna ng bundok. Pero kailangan maging abo nito upang wala nang maging pugad pa ang mga banyaga. Kung sakali mang may matitira pa sa gagawin kong pag-atake, sakaling may makatakas, wala na silang dapat pang balikang kuta. Sigurado ka magtatagumpay ang plano mo na yan? Kinakabahan ako sa iyo, Tonyo. Oo naman, magtatagumpay ako, pangako yan. Napaisip si Romana. Pagkakuway pumayag ito sa kanyang naging plano. Gamit ni Tonyo ang tagabulag. Inihatid niya ang dalaga sa malaking bahay kung saan nakakandado ang mga babaeng bihag ng mga Hapon. Dalawang nagbabantay sa pintuan at parehong tulog. Maingat niyang kinuha ang susi at binuksan ang pintuan kung saan naroon ang mga bihag. Agad siyang sumenyas ng tahimik nang makitang sa kanila ni Romana nakatingin ang mga ito. Huwag kayong maingay, ililigtas ko kayo. Hindi ko kayo pababayaan sa kamay ng mga banyagang yan. Salamat Diyos, pinadalhan mo kami ng tagapagligtas mula sa kamay ng mga mapang-abusong banyaga. Huwag kayong maingay. Iikutin ko pa ang buong paligid. Kailangan ko makahanap ng ligtas na daan para sa inyo. Kailangan masiguro natin na hindi kayo masusundan ng mga hayop na ito. Salamat Ginoo. Salamat sa pagdating mo para iligtas kami. Para kaming mga hayop kung ituring nila, napakababoy nila. Sabat pa ng isang babae. Maingat niyang binuksan at isinara pabalik ang pintuan
Sumenya siya na babalik kay Romana. Tumango naman ang dalaga. Naintindihan nito ang kanyang balak gawin. Salubong lamang niya ang ilang mga Hapones na paroon at parito. Nag-uusap ngunit wala siyang maintindihan. Ang una niyang nilapitan ay ang radyoman. Kailangan niyang maputol ang ugnayan ng kampong ito sa iba. Nakagisip ang nagsasalita sa harapan ng radyo ang isang sundalo. Hindi siya nakikita nito kaya baliwala ang kanyang presensya. Sinubukan pa niyang patumbahin ng nakasandig na baril nito sa gilid ng mesa, subalit pinulot lamang nito yon at muling sinandal. Sunod niyang inihulog ang bote ng alak na wala ng laman. Sa pagkakataong yon ay napukaw niya ang atensyon nito. Tumayo ito, tinikot ang paningin sa paligid pagkatapos kinuha ang baril. Itinutok sa kung saan. Nang talikuran siya nito'y binatukan niya na ito. Gigil itong paikot-ikot. Natawa na lamang siya sa naging kilos nito. Gayon pa man ay wala ng oras para maglaro. Binunot niya ang mahabang itak sa kanyang gilid. Akmang sisigaw ito nang makita ang patalim na walang tao. Ngunit hindi nito nagawa dahil tinusok niya ng mahabang patalim ang kanyang dila. Tagos hanggang batok ang talim. Binunot niya ito kaya bumagsak ito at nalugmok sa ilalim ng mesa. Tinakpan niya ito ng hinubad nitong jacket. Pagkatapos ay isinarado ang radyong ginagamit nito sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga kasama. Sunod niyang nilapitan ng nagkukumpulang mga sundalo. Nakapaikot ang mga ito sa bakuran. Kaharap ang isang bote ng alak na dala marahil ng mga ito mula sa kanilang bansa. Napakasaya ng mga ito ngunit hindi niya maintindihan ang mga sinasabi. Tiyak siyang inalipusta ng mga ito ang mga Pilipino. Binilang niyang 17 ang mga yon. Nagpapakasaya habang ang mga kabahayan niya at katutubo ay nagdurusa sa mga panggigipit at pangmamarahas ng mga ito. Pumagitna siya at tinadyakan ng bote ng alak. Tumama ito sa balikat ng sa isang tingin niya'y opisyalis ng mga yon. Galit na galit itong nakatingin sa gitna. Walang mga itong makita. Itinuro lamang ng isang kinaroroonan ng kaninang bote. May sinasabi itong hindi maintindihan. Tila ba may kinakatakutang multo habang itinuturo ang gitna. Biglang nagalit ang opisyal. Pinagbabaril ang gitna. Hindi nito nakontrol ang pamamaril kaya natamaan ang paa ng kaharap nito. Nagsisigaw ang lalaking na baril ngunit sa halip na maawa ang opisyal ay mas lalo lamang itong nairita sa iyak ng tauhan nitong parang kambing. Pinagbabaril nito yon at inutusan ng ibang kasamahan na ilibing ang katawan nito. May nagalit sa opisyal kaya tinakbo ito at kinwelyuhan. Mabilis itong inawat ng ibang kasamahan kaya nagkagulo ang mga yon. Kinuha niya yung pagkakataon. Muli niyang kinuha ang itak na nakataklos sa kanyang tagiliran. Walang habas niyang pinagtataga ang mga yon kasama ang mga opisyal. Dumana ka maraming pulang likido ng mga sundalong Hapones. Sa bakuran na yon ang malaking bahay na inagaw ng mga ito sa isang may kayang Pilipino at ginawang kuta. Ang ibang kanina'y tulog ay nagising sa ingay ng hiyawan. Lumapit ang mga ito at pinagbabarilang kung saan. Walang nakikitang kalaban kaya nagtataka ang mga ito kung anong nilalang ang umaatake sa mga kasama. Isa pang opisyal ang sumigaw. Ilang sandali pa'y nakita niya ang mga itong sumakay sa truck. Tataka sa mga ito. Iyon ang kanyang napagtanto. Kaya mabilis niyang hinanap ang tangke nito upang sindihan. Subalit alanganin na at umaandar na at umuusad ito papalayo. Marami-rami pa ang mga ito at halatang takot sa nilalang na hindi nila nakikita. Kaya ang ibang gamit at mga pagkaing nakulimbat ng mga kapwa niya ay iniwanan lamang sa kampo. Maging ang mga babaeng biyag ay hindi na pinag-aksayahan ng oras ng mga yon. Binalikan na lamang niya ang mga babae kasama si Romana. Tuwang-tuwa ang mga ito nang malamang nilisan na ng mga Hapones ang kampo. "Huwag kayong kampante, dalian natin dahil tiyak na babalik pa ang mga yon." Totoo ang sinabi ni Tonyo, kaya madali kayong lumabas bago pa tayo maabutan ng mga yon. Kailangan nating sunugin ang kutang ito dahil tiyak na babalik pa rin dito sa paglulungga ang mga yon. Tulungan niyo ako, magkaisa tayo. Tama si Tonyo, kailangan nating sunugin ito bago iwanan. Tulungan nating lahat si Tonyo. Nagkaisa sila tulong-tulong. Sinigurong magiging abo lahat ng pinagkutahan ng mga yon. Pagkatapos itiniyak niyang magiging ligtas sa mga babae sa pag-uwi ng mga ito sa kanya-kanyang pamilya.
Matapos gawin yon ay si Romana na lamang ang kanyang naging kasama. Saan kita ihatid ngayon? Tiyak akong ayaw mong bumalik sa iyong ama-amahan at sa mga kapatid. May mga tiyahin ka ba? Tonyo, maaari ba akong muna sa inyo makatira? Wala na akong tiwala sa mga kaanak ko. Mas kampante akong tumira sa bahay mo kasama ka kaysa sa ama-amahan kong yon. Sigurado ka ba? Hindi ka natatakot sa akin? Oo, Tonyo. Kung pwede ba akong sumama? Masipag naman ako sa mga gawaing bahay. Pwede naman, naroon ang aking kapatid na kaidaran mo lamang, si Claudia. Tiyak ako matutuwa siya kapag may makakasamang katulad niya sa bahay. Nag-iisang kapatid ko siyang babae. Kaidaran mo at matangkad din yon. Ngumiti si Romana sa kanya't nagpasalamat. Sakay pa rin sila ng kabayong kinuha lamang niya sa pagkakatali ng walang paalam. Pinatakbo niya ito ng mabilis upang mabilis na makarating ng bahay. Sabik na rin siyang may kuwento kay Lolo Dencio ang lahat ng yon. Ngunit malayo pa lamang ay tanaw na niya ang mga sunog ng punong kahoy. At wala nang nakatayo pang bahay sa gitna. Tinupok na ng apoy yon. Habang papalapit ay unti-unting tumatakas ang lakas ng kanyang buong katawan. Unti-unting bumungad ang katotohanan. Wala na ang bahay, wala na ang kanyang pamilya. Tumalon siya at nilapitan ng bahay na abo na lamang. Inikot ang kabuuan. Naroon ang 3 kalansay na natupok ng apoy. Hindi na ito makilala. Diretso siyang lumuhod sa harapan ng mga ito. Masikip ang loob, masakit ang ulo. Namumula sa galit ang mga mata at buong katawan. Mga kampod ng kadiliman, magbabayad kayo. Sigaw niya't wala man lamang isang patak ng luha na lumalabas sa mga mata. Isa lamang ang nasa isipan niya, uubusin ang lahat ng lumapastangan sa kanyang pamilya. Hindi niya namalayan ang paglapit ni Romana sa kanyang likuran. Tinapik nito ang kanyang balikat at hinaplos ang likod. Kasalanan ko yata. Niligtas mo ko, gayong ang pamilya mo naman dito ang nilapastangan ng mga banyagang yon. Napakawalang puso naman talaga kasi nila. Hindi siya tumugon, kuyom ang kanyang mga kamay. Walang mapagbuntunan ng galit. Biglang nagsalita mula sa malayo ang tumatakbong palapit na si Mang Enorio. Naku naman Tonyo, saan ka ba galing? Yung kapatid mong si Claudia, dinala ng mga Hapon. Pero ang lolo't mga kapatid mo kasamang natupok ng apoy. Pasensya na Tonyo, wala akong kakayahan na tulungan ng mga kapatid at lolo mo. Marami sila, may baril pa. Ako, ano lang ba ang meron ako? Itong itak lang. Patawarin mo ko Tonyo. Saan nila dinala si Claudia? May ideya ka ba Mang Enorio? Hindi ko alam, tiyak ako sa kanilang kuta at gagawin nilang alipin si Claudia. Halika na Tonyo, hanapin natin ng kapatid mo habang wala pang masamang ginagawa ang mga yun sa kanya. Saan naman natin nahanapin? Saan tayo pupunta? Kahit saan, ano ka ba? Halika na, wala na tayong oras. Hindi tayo pwedeng magmukmuk lamang dito. Mabilis siyang tumayo, humugot ng lakas. Bago tuluyang iniwan ng lupang may malaking parte ng alaala ng kanyang buhay. Ang alaala niya sa kanyang mga kapatid at si Lolo Dencio, ang siyang magiging lakas niya sa gagawing paghihiganti. Naunang sumumpa si Romana. Nagulat siya dahil marunong pala itong mga bayo. Marunong ka palang mga bayo? Oo, may kabayo rin kami dati noong nabubuhay pa ang aking totoong ama. Siyang nagturo sa akin kung paano bumalanse at huwag mahulog. Sana nga buhay pa ang aking totoong ama. Siguro maganda pa ang buhay ko ngayon. Isa na akong nurse na siyang pangarap ko noon. Nakakatuwa naman pero ganun talaga. Malungkot niyan tugon. Naalala na naman niya ang kanyang lolo at mga kapatid. Kahit anong pilit niyang maging malakas, kahit sobrang sariwa pa ang lahat, kahit parang panaginip lamang para sa kanya ang mga yon. Kinalulungkot ko ang nangyari sa pamilya mo, Tonyo. Alam ko masakit pero wala na tayong magagawa pa. Lahat tayo biktima ng mga banyaga. Kaya wala tayong magawa kundi ang lakasan ng loob natin. Lalaban tayo sa kanila. Uwi ka ng dalaga. Hindi na ulit siya tumugon. Tanging pagbuga ng hangin na lamang ang kanyang nagawa. Huwag ka mag-alala. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nahahanap ang kapatid mo.
Siya na lang ang pamilya mo ngayon kaya kailangan natin siyang mahanap. Salamat Romana, mabuti na lamang nakilala kita. Siguro sinadya ng Diyos. Kung wala akong kausap ngayon, baka mabaliw na ako. Talagang napakabigat naman ito para sa akin. Hindi, Tonyo, ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Wala ako ngayon na tiyak na sa kami pa ng mga dayuhang yon kung hindi dahil sa iyo. Niligtas mo ko, Tonyo, kaya hindi rin ako makapapayag na hindi matuntun ang pinagdalhan kay Claudia. Wala na siyang awa sa mga nadadaanang Hapon. Ang iba'y hindi naman nangahamak at nakatingin lamang sa kanila habang salubong ang mga ito. Ngunit kumukulo ang dugo niya at hindi mapigil ang galit. Pinaghahampas niya ang mga ito ng kanyang itak. Wala na siyang natitira pang awa sa pagiging makatao. Hindi rin makatao at lalong hindi makatarungan ang ginagawa ng mga itong pagsunog sa kanyang pamilya kasama sa kanilang bahay na matagal na sanang naipundar at pasalin-salin na sa kanilang angkan. Kung saan-saan pa sila nakarating para mahanap ang iba pang kuta ng mga ito sa baryo, subalit wala hanggang sa may mamataan silang truck ng Hapon. Sa kabilang daan iyon ngunit kita mula sa kanilang kinaroroonan. Naisip niyang sundan ng mga ito, baka sakaling ito ang maging daan upang masundan nila ang iba pang lungga ng mga ito at siniguro niyang hindi sila makikita ng mga yon. Isang oras ang biyahe. Hindi na yon sa kanilang bayan, labas na yon sa pagawing norte. Mula sa unahan ay matatanaw ang mga mas marami pang Hapon. Ang iba'y nag-iensayo pa. Ang iba'y nag-iimbak ng sako-sakong buhangin para ihanay at gawing depensa. Magtago ka Romana, hindi malayong may mga nasa matataas na puno. Nagsisiyasat sa buong paligid gamit ang teleskopyo. Paano ka? Anong gagawin mo? Huwag mo akong alalahanin, hindi nila ako makikita. Kaya ko ang sarili ko. Oo nga pala, yung kabayo natin, paano kung matuntun nila ang ating pinagtalian? Bahala na pero hindi naman siguro. Medyo malayo naman yung daanan nila sa pinagtalian natin ng kabayo. Sana lang hindi matuntun. Wala na tayong masasakyan pa uwi. Ang layo kung lalakarin, tiyak na aabutan tayo ng pagod at gutom sa daan. Wala rin naman tayong uuwian pa. Meron yan kahit papaano. Makakahanap din tayo ng pwedeng mauwian. Biro lang. Oo, wag kang mag-alala. Meron tayong mauuwian kahit papaano. Nilakad nila hanggang sa malapit na sila sa malaking lungga ng mga yon. Sa malaking puno ng nara, umakyat siya sa mayabong na sanga ng kahoy. Utos yun ni Tonyo. Pasensya na, kailangan kitang iwanan dito. Dahil hindi ko magagawa ang aking misyon kung isasama pa kita. Mag-iingat ka, Tonyo. Lagi yun. Protektado ako ng aking tangang trespiko. Kaya wag mo akong alalahanin pa. Ang sarili mong protektahan mo rito. Sisiguraduhin kong makukuha ko si Claudia. Anya at diretso niyang tinungo ang malaking bahay. Madalas sa mga ginagawang kuta o lungga ng mga ito yung malalaking bahay ng mga kapwa. Kumukulo ang kanyang dugo dahil hindi man lamang makalaban ng mga kapwa niya at madali lamang pababain sa sariling bahay. Kung hindi makuha sa santong dasalan ng may-ari, sa santong paspasan naman, pinapas lang. Nililibing sa mismong bakuran ng bahay. Pagkatapos ay iyon ang kanilang magiging lungga, ngunit muli na naman niyang bubulabogin ng mga ito. Makita niya at hindi ang kapatid, hindi siya papayag na magiging komportable lamang ang mga ito, gayong ang mga sundalong katutubo at kapwa ay tinitiis ang lamig sa kabukiran at mga masusukal na lugar. Muli niyang ginamit ang tagabulag sa pagsalakay ng kampong ito. Mayroon ding maraming bihag na mga kababaihan. Naroon ang mga yon sa itaas. Umakyat siya roon upang silipin kung naroon si Claudia. Katanghaliang tapat, kaya hirap siyang gawin ang kanyang balak. Isang truck ang dumating, may kargang mga aning palay, may kasamang 2 babae na bihag. Umiiyak, nagmamatigas na bumaba kaya hinampas ng hawak na bartolina ng isang sundalo. Wala itong magawa kundi ang paikaikang bumaba ng truck. Naghintay lamang siya ng mga susunod na hakbang. Alam niyang ipapasok ang 2 babae sa kanilang kulungan. Kaya sasama siya sa mga ito. Gagawa siya ng paraan kung paano itatakas sa mga ito sa lunggang yon. Hindi niya maatake ng nag-iisa ang kampo.
Sa dami ng mga ito at sa sobrang liwanag ng paligid, mahihirapan siya, kaya ang gagawin niya ay ang hakbang kung paano patakasin ng mga kababaihan. Mula sa babay maririnig ang mga yabag paakyat, nag-iiyak ang mga babae, tiyak siyang mga bagong bihag iyon. Hinintay niya hanggang sa mabuksan ng pinto. Pumasok siya kasama ng mga ito. Nang may sarado ng mga hapon ay saka lamang siya nagpakita sa mga kababaihang naroon. Nakatalikod sa iba at ang iba naman ay nasa harapan niya. Napagitnaan siya ng mga yon. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Gulat na tanong ng babaeng malapit sa kanyang likuran. Paglingon niya saktong tumama ang kanyang mga mata sa nakaupong si Claudia. Kuya Tonyo, ikaw yan alam ko. Pagkagulat ang rumihistro sa kanyang buka. Nandito ka nga Claudia, mabutit na hanap kita, kapatid ko. Umiiyak itong nakaupo sa sahig. Nilapitan niya ito tinawakan sa mga kamay. Ayos ka lang ba? Kuya, sinunog nila ang bahay natin. Sina Flavio at Mariano pati si Lolo Dencio. Kasama sila sa tinupok ng apoy. Kasama silang naging abo. Mga hayop sila kuya. Alam ko't pagbabayaran nilang lahat ang ginawa nila sa ating pamilya. Nilapitan niya ito upang alalayang makatayo. Sa kanila nakatingin ang mga kababaihang naroon. Hilam ang mga luwa sa mga mata ni Claudia. Pinilit niya itong tumayo ngunit umiling ito. Kuya, mga halimaw sila. Mga hayop, wala silang mga puso. May ginawa ba sila sa iyo, Claudia? Sabihin mo kung anong ginawa nila sa iyo. Mga hayop silang lahat. Ulit-ulit kuya, pinagsamantalahan ako ng paulit-ulit ng mga hayop na manyagang mga yon. Wala silang mga awa. Sinasaktan nila kami, ginugutom. Wala kaming laban sa kanila. Ang iba nga pinaslang na nila ng walang kalaban-laban. Humihigbi ito at nanlalamig habang nagkukwento. Alam niyang sobra-sobrang trauma ang inabot nito. Niyakap niya ito at hinaplos ang likuran. Inalo at sinubukan pakalmahin. Tumahan ka Claudia, papangako ko. Uubusin ko lahat ng lumapastangan sa iyo. Walang makakaligtas isa man sa kanila, pangako yan. Matapos niyang mga itong patahanin ay agad silang nagplano. Hinawi niya ang kortina. Maraming bantay na sundalo kahit sa likod ng bakuran. Hindi niya pwedeng ilabas roon ang mga babae. Marami silang narito. Hindi ko kayo pwedeng patakasin ora mismo. Maghintay lang tayo ng pagkakataon. Huwag lang kayong maingay at kumalma kayo. Makakalabas din tayo rito. Mamaya may papasok na naman para mamili ng babaeng ilalabas para gamitin ng mga hayop na banyaga. Kuya, ilabas mo na kami, parang awa mo na. Baka mamaya may kukunin na naman sila. Claudia, hindi yun ganun kadali. Ipapahama ko kayo kung gagawin ko agad ang ganito. Kita mo naman ang dami nila sa likuran. Maging sa harapan, ang hirap kumilos. Mag-isa lang ako na magliligtas sa inyo. Paano ang hindi ko mapoprotektahan, kawawa sila? Biglang bumukas ang pintuan. 3 hapon ang pumasok. Alam na agad ng mga kababaihan ang balak ng mga ito, kaya kanya-kanyang tago sa maalikabok na kortina. Naiwan naman siyang mag-isa sa gitna. Ngising demonyo ang 3 hapon habang isa-isang tinitignan ng lahat ng mga kababaihan. Si Claudia kaagad ang nilapitan ng isa. Soto! Sigaw ng isang hapon na ang ibig sabihin ay labas. Utos nitong lingwaing hapon. Pumiling si Claudia. Nanginginig ang kamay na tumitingin sa kanya. Hindi niya matiis na makitang nasasaktan ng kapatid kaya hinawakan niya ang kuwelyo sa batok ng lalaking kaharap ni Claudia. Buong lakas na hinila palapit sa gitna. Nagtaka pa ang 2 mga kasama nito at mas lalong namilog ang mga mata sa gulat nang makita kung paanong tumalsik ang ulo ng isang kasamang hapon. Balak tumakas ng isang ngunit initak niya ito sa likod. Humiwalay ang kanang balikat nito. Nang tingnan niya ang isang naiwang hapon ay nanginginig at tumatagas na ang ihis sa pantalon. Namumuo ang malalaking pawis sa noo. Kaya sa pagkakataong yun ay lumantad siya sa harapan nito. Akala ko ba matatapang kayo? Matapang lamang pala kayo sa pang-aabuso. Humiling ito at nagmamakaawa. Nilagay ang 2 kamay sa muka. Korteng paekis. Nagmamakaawa na huwag paslangin. Ngunit wala siyang awa sa mga ito. Buong lakas niyang initak sa gitna ng ulo. Hati ang katawan.
Kaya madaling kumuha ng kurtina ang isa sa mga kababaihan. Pinahid ang dugo upang wag tumagas pababa sa tablang sahig ng bahay na yon. Lahat ay kumilos. Kinuha ang lahat ng mga kurtina sa paligid. Ibinalot sa 3 mga bangkay. Hinilang mga ito papasok sa banyo. May iniwang pabango sa kanilang mga hapon. Ibinuhos yon sa sahig at muling pinahid ng tela upang mawala ang lansa ng dugon tumanak roon. Matapos gawin ng bayanihang iyon, ay biglang tulala ang lahat ng mga kababaihan. Alam niya sobrang malaking trauma yon sa buhay ng mga ito. Ngunit wala siyang magawa. Nasa panahon sila kung saan kailangang buhayin ng galit. Hindi maaaring kaawaan ng mga ito dahil ang mga ito man ay walang awas sa kanila. Isang oras ang nakalipas nang muling bumukas ang pinto. Isa lamang ang pumasok. May hinahanap ito. Tiyak siyang ang 3 kasamahan niyo na hindi pa nakalabas. Maya-maya pa'y sinundan ito ng isa pa. Ang mga ito ang may hawak na susi ang nagbabantay sa labas ng pintuan. Halos 1 oras din bago ng mga ito mapagtanto na hindi pa lumabas ang 3. May tinatanong ang mga ito sa mga kababaihan, ngunit hindi naiintindihan yon dahil sa salitang Hapon. Kaya parang wala lamang ang mga nagsasalitang 2 sundalo. Tinitigan lamang ng mga ito ang bawat buka ng bibig ng mga Hapon. Sa huli ay nagpasya ang mga itong hanapin. Papasok na sana ang mga ito sa banyo, ngunit biglang hinila niya ang mga kwelyo ng mga ito. Sabay na palingon ng 2 sundalo sa kanyang kinaroroonan. Pagkatapos ay nagtatakang nagkatitigan sa bawat isa. Muli sana ang mga itong tutungo sa banyo nang bigla niyang pagsalpukin ng noo ng 2. Muli na naman lumingon at nag-ikot. Nagtataka at kung anong sinasabi na hindi niya maintindihan. Sa huli ay nagpasya ang mga itong lumabas. Ikinandado ang pinto. Wala nang pakialam sa 3 sundalong hindi na nakalabas pa. Ang kaninang mga babaeng tulala ay sabay-sabay na nagtatawanan. Tuwang-tuwa sa naging reaksyon ng 2. Ilang sandali ang lumipas ay may naghatid sa kanila ng makakain. Tig-2 piraso ng tinapay at tubig. Lumapit sa kanya si Claudia at ibinigay ang isa. Tinanggihan niya yun ngunit nagpumilit ito. Ilang mga babae pang nagbigay ng tig-1 kapat. Maliit na piraso ngunit kapag nagsama-sama sa tiyan ay tiyak niyang mabubusog na siya. Kailangan mo yan. Kailangan mo ng lakas para labanan ng mas marami pang mga Hapon. Marami pa sila. Kaya kailangan mong magpakabusog dahil kailangan mo ng lakas. Napagtanto niyang tama ang mga ito, kaya nga ginawa niya yon. Kumain siya, nagpakabusog dahil alam niyang sa kanyang mga ito umaasa para sa kalayaan nila. Nag-aalala rin siya para kay Romana. Baka madaanan ito at makita ng mga Hapon. Hindi rin naman siya basta-basta makakaalis sa kinaroroonan niya. Gayong maraming nangangailangan na kailangang mailigtas. Hinintay na lamang niyang maggabi. Hindi siya papayag na hindi mailabas lahat ng mga babae. Kinuha niya ang mga kumot na nasa loob ng aparador. Pinagdugtong iyon, nasa 3 talian pababa. Inihanda niya yon dahil tiyak na siyang aalis ang mga ito sa pwesto pagdating ng hapunan. Hindi siya nagkamali dahil saktong 6:30 ay tumunog ang takip ng mga kaldero. Indikasyon ng kainan na. Lahat ay tumungo sa bakuran upang kumuha ng kani-kanilang pagkain. Sinuguro niyang walang matitirang kahit na 1 sundalo bago inilatag pababa ang pinagdugtungan ng kumot. Isa-isa niyang pinababaro ng mga kababaihan. "Bilisan niyo, parang awa niyo na. Dapat lahat kayo'y makaligtas." Anya sa kagustuhang makatakas ay nagmadali ang mga itong bumaba. Siya at si Claudia na lamang ang pinakahuling bumaba. Tagumpay silang nakababang lahat. Tuwang-tuwa ang mga kababaihan habang lakad-takbong nilalakbay ang masukal na daan. Muli ang buwan ay siyang naging tanglaw nila sa gabing yon. Katatapos lamang ng kabilugan ng buwan, kaya maliwanag pa rin at malaking tulong iyon sa kanila. Alam nilang hindi ganoon katagal ang kanilang pagiging malaya dahil maya-maya lamang ay madidiskubre ng mga Hapon na wala na sila sa taas dahil sa kumot na nakasabit sa bintana. Binaybay nila ang ilog pababa upang walang maiwang bakas ng mga paa. Tamang-tama't naroon din si Romana sa paanan ng bundok, sa puno ng nara na nasa gilid din ng ilog.
naghihintay. Maya-maya pa'y narinig na nila ang 3 putok ng baril. Hudyat na naalarma na ang lahat sa kanilang pagkawala. Tuloy-tuloy lang kayo, hindi tayo mahahanap ng mga yon. Sigurado ka kuya, paano kung may lihim na nakasunod sa atin? Wala nga, huwag kang matakot Claudia. Sa kami naghihintay sa atin sa baba. Malapit na tayo kaya bilisan nyo na. Mas lalong naging mabilis ang kanilang mga hakbang. Saktong nasa paanan na sila nang namataan niya si Romana. Nang marinig nila ang alingaw ng putok ng baril, palitan iyon kaya alam niyang may nakasagupang sundalong Pilipino ang mga Hapon. Mukhang ligtas na kayo. Nakasagupa nila ang puwersa ng mga militar. Kaya dito tayo dadaan. Nakatitiyak akong walang makakahanap sa inyong Hapon. Abala na sila sa bakbakan. Binigyan niya ang mga ito ng direksyon. Patungo yon sa sentro kung saan naroon ang maraming kababaryo nilang nagsilikas. Dahil sa banta ng mga dayuhang mananakop at abusado, naiwan silang 3 ni Romana. Kuya, sino po siya? Baka alipin ng Hapon yan. Minamatyagan ka. Hindi ka dapat nagtitiwala sa panahon ngayon. Napakadelikado na ng paligid. Hindi Claudia, mabait siya. Saka isa siyang babae. Siya si Romana. Biktima din siya ng mga Hapon. Ngunit nailigtas ko siya sa kami ng mga banyagang yon. Sigurado ka kuya ha, mabait yan? Oo. Kaya may makakasama ka at makakausap. Biglang nalungkot si Claudia nang maalala si Flavio at Mariano, maging ang kanilang lolo Dencio. Huwag ka nang malungkot Claudia. Ilalaban natin ang buhay natin. Isa lang tayo sa maswerteng nakaligtas sa kamay ng mga walang pusong dayuhan. Sa kabilang baryo nga marami ang napabalitang binombat ng kung ano-anong karahasan ng ginawa. Oo, tama si Tonyo. Maswerte na lamang tayong kung aabot tayong buhay sa huling labanang ito. Pero hanga ako sa iyo at sa iyong kapangyarihan. Saan tayo nito kuya? Wala na tayong mauuwi ang bahay. Sinunog na namang hayop ng mga Hapon na yon. Kahit kusina man lang sana. Paano tayo mabubuhay nito? Pati bagong aning palay natin limas na ng mga hayop na yon. Sa dating kubo ni Lolo Dencio sa gitna ng maisan, doon ay medyo taguyon. Napaligiran yun ng maraming prutas at saging. Doon kahit saging lamang ay hindi tayo magugutom. Kung ganun ay magmadali na tayo kuya, bago pa tayo muling mahuli ng mga banyagang yon. Agad silang sumampa sa kabayo. Mabilis niyang pinatakbo ang kabayo at hinampas ng hinampas ang puwetan. Kaya mas bumilis pa ang pagtakbo nito. Madaling araw na silang nakarating sa kubo. Parehong pagod ang mga katawang lupa kaya nagpasyang matulog na muna. Nagkaroon sila ng mahimbing na tulog ng mga oras na yon. Tinanghali ng gising dahil sa magdamag na puyatan. Gising na pala kayo, kumain na kayo. Nakapaglaga na ako ng saging. May sinabawang dalagang bukid din pang ulam. Tamang-tama't makabingwit ako ng 3. Kaya tigi-isa tayo. Ang sipag mo naman Tonyo. Maraming salamat sa pagkain na inihanda mo. Sana ginising mo ko para naman natulungan kita. Nakakahiya naman kasi sa'yo. Ano ka ba, simpleng bagay lang to. Sa ngayon, obligasyon ko pa kayo. Salamat talaga ng marami Tonyo. Hindi nga sanay itong si Claudia, baka nga din ikaw eh. Pero wala tayong magagawa. Sa ngayon, ito lang ang paraan upang maitawid natin ang gutom natin sa ating mga sikmura. Huwag mo akong alalahanin kuya, marunong akong umintindi ng sitwasyon. Saka hindi na ako bata para hindi makaintindi ngayon. Lalong-lalo naman ako, Tonyo. Sanay ako sa hirap ng buhay kahit araw-araw akong kumain ng nilagang saging ay ayos lamang. Ilang araw silang namuhay sa payak at simple, malayo sa dati. Ngunit nakakalayo sila ng kaunti sa panganib. Hindi nga lamang nila alam kung hanggang kailan sila mamubuhay ng ganon. Hindi rin niya tiyak. Isa pa'y nag-iipon lamang di siya ng kaunting lakas. Babalikan pa niya ang walang kaluluwang sumunog sa bahay nila na kasama ang kanyang mga kapatid at pinakamamahal na Lolo Dencio. 1 linggo ang lumipas. Isang madaling araw ay nagbubungkal siya ng lupa habang tulog pa ang 2 dalaga. Sinubukan niyang magpunla ng mga gulay nang may mamataan siyang mga liwanag ng flashlight. Agad siyang nagkubli sa puno ng saging mula sa paanan ng bundok ay may 3 nakaunipormeng sundalo ng mga Hapon ng pakyat. Pilit iniaabot ng ilaw ng flashlight ang kanilang kubo.
Tamang-tama at bagong pakain ng tangan niyang agimat ang medalyon ng Trespico. Umusal siya ng orasyon, pampabuhay ng bertud ng tagabulag na nakapaloob din sa medalyon na ito. Pag-uwi naghintay ng pagdating ng 3 sa kanyang kinatatayuan. Mula sa kanyang kinatatayuan ay nasa 100 metro pa ang kubo. Kaya bago pa ang mga ito makarating sa kubo ay dadaan muna ang mga ito sa kanyang kamay. Hindi pa oras ng aking paniningil, subalit sadyang inihatid ninyo ang inyong buhay dito para sa paunang bayad sa ginawa niyo sa aking pamilya at sa aking baryo. Ihahatid ko kayo sa impyerno na gusto niyong kahantungan. Anya sa kanyang sarili. Narinig niya ang usapan ng mga ito gaya ng dati. Wala siyang maintindihan. Malapit na sa kanyang tapat ang mga ito kaya inangat niya ang baging para gawing harang. Nagtaka man ay wala sa sariling kinuha ng isa upang makadaan ng maayos. Ngunit pabalik-balik niyang iniangat kaya iba na ang kutob ng 3. Sa huli ay kinuha ng isang patalim na dala at pinutol ang baging. Sa pagkakataong ding yun ay binunot niya ang kanyang itak sa kaluban at malinaw yung naririnig ng 3. Tanungan ng mga ito sabay tingin sa kani-kanilang tagiliran. Biglang may naisip ang mga itong kakaiba kaya itinutok kung saan ang baril. Tinadyakan niya ang isa sabay itak sa 2 magkatabi. Pumaikot siya ng 2 beses kaya parang elisi ang tama ng 2 lalaki sa tiyan. Takot na takot ang isang sundalo sa kaninang tinadyakan niya. Wasakan siya ng 2 kasama nito. Tumayo ito at sinubukan tumakas ngunit hinawakan niya ang kuwelyo nito sa likuran. Maliit siya kaya nakatingala siyang ginawa yon. Gayunpaman ay hindi pwedeng hamakin ang lakas na mayroon siya. Kaya niyang magbuhat ng 2 sako ng bigas. Kaya kayang-kaya niya itong iwas-iwas. Hindi niya ito papaslangin sa madalian dahil hindi siya nakapaghiganti ng gusto. Paglalaroan niya muna ito, nang sa gayon ay masasabi niyang naibigay naman niya ng todo ang kanyang ginawang paghihiganti. Sinuntok niya ito sa mukha ng paulit-ulit. Ginawa niyang punching bag at hindi man lamang ito makaganti dahil sa hindi siya nito nakikita. Nang mapagtanto niyang mag-uumagan at malapit nang magising ang 2 dalaga ay tinapos na niya ang kanyang paglalaro. Pinatulog niya ito ng tuluyan sa pamamagitan ng pagsuntok sa sentro ng panga nito. Diretso itong nangisay at nawala ng malay. Dali-dali siyang naghukay. Gaya ng sinasabi niya, doon na ang mga ito ililibing. Pagkatapos mailibing ang 3 bangkay ng mga Hapon ay nagmadali na siyang pumunta ng sapa. Nilinis niya ang itakatang sarili. Ayaw niyang ipaalam na unti-unti nang nakalapit sa kanilang kinaroroonan ng mga banyaga. Pagkatapos nilang magagani saka lamang niya kinausap ang 2 tungkol sa kanyang plano. Hindi na tayo ligtas dito kaya kailangan na nating maghanap ng paraan kung paano aatake nang sa ganun ay mabawasan naman ang kampo ng mga hayop na halimaw. Handa ako anumang oras, Tonyo. Lahat tayo ngayon ay kinakaharap ang banta ng kamatayan. Kaya kaysa mamatay ng walang ginagawa, mas mainam nang mamatay ng may nagawa at lumalaban-laban sa mga banyagang yon. Tama si Romana, kuya. Mamamatay tayong lumalaban, hindi tayo mamamatay ng walang silbi. Sa panahon ngayon, ang duwag ay dapat ilibing ng buhay. Saad naman ni Claudia. Mabuti kung ganun. Mamayang gabi ay babalikan natin ang kampong pinagdalan sa iyo, Claudia. Wawasakin natin ang kampong iyon. Maaga pa lamang ay naghanda na sila. Ipinakita niya sa 2-3 baril na nakuha niya kanina sa 3 sundalo. Maging ang mga bala nitong nakatago sa mga bag ng 3 sundalo. Paano mo nakuha ang mga baril na ito? Hindi na kailangan malaman kung paano. Ang mahalaga ay may panlaban tayo. Tuturuan ko kayo kung paano magkarga ng bala at magpaputok. Mahaba pang oras. 5:00 ng hapon na maganda silang lumisan. Sakay pa rin ang kabayo. Kalahati na lamang ang buwan kaya hindi gaanong maliwanag. Basta pag sinabi ko magtago lang kayo, magtago kayo. Ayaw ko kayong mapahamak. Kung pwede lang na maiwan na lang kayo doon kasi wala rin katiyakan kung ligtas kayong iiwan sa kubong yon. Baka pagsisihan ko na lamang muli. Huwag kang mag-alala, Tonyo. Lalaban kami at hindi kami matatakot gaano man sila kadami. Sa ginawa nila, kuya, sa ating pamilya, wala na akong kinatatakutan pa, Kuya Tonyo.
Maghihiganti rin ako hanggat nabubuhay ako. Naaawa siya para sa kanyang kapatid. Sinira ng mga banyagang hapon ang kanyang buhay. Kahit siya hindi papayag na hindi ito may paghiganti. Gaya ng kanilang ginagawa, iniiwan nila ang kabayo malayo sa kuta. Lalakarin nila ang kalayuan upang masigurong tagumpay ang kanilang gagawing pagsalakay. Doon pa rin sila dumaan sa likod dahil kabisado nila doon. Hindi na ganoon kadami ang mga sundalong naroon. Yun ay dahil wala nang masyadong bihag na babae. Makikita mula sa bintana na may bagong bihag ngunit mangilan-ngilan na lamang. Nasa 6 na lamang ang mga ito, kaya ang mga sundalong nasa likuran ay 2 na lang ang nakabantay. Kampante silang mapapasok ng walang kahirap-hirap ang mga kuta ng mga ito. Dire-diretso hanggang sa may maapakan si Claudia na matigas na bagay. Pumitik iyon kaya napatingin silang 3 sa inapakan ni Claudia. Kuya, may bomba! Malungkot ang boses nito. Hindi ito gumagalaw pa. Tagaktak ang pawis at nanginginig sa takot ang buong kalamnan. Claudia, huwag kang kikilos. Akman lalapit si Romana. Ngunit mabilis na itong pinigil ni Claudia. Huwag kang lumapit, parang awa mo na. Iligtas mo ang iyong sarili. Umalis na kayo ni Kuya. Tila na estatwa rin si Tonyo. Hindi makapaniwala. Wala ito noong itinakas niya ang mga babae. Tila napagandaan ng mga ito ang kanyang gagawing pagsalakay. Mga hayop sila. Uubusin ko sila. Ipaghiganti mo kami, Kuya. Si Lolo, si Flavio, at si Mariano. Ikaw nang bahala para sa aming katahimikan. Hindi niya napigilan ang kanyang luha. Inubos ng kunin sa kanya ang kanyang mga mahal sa buhay. Wala nang natira pa. Hinila siya ni Ramon na palayo nang umakbang si Claudia mula sa pinaglalagyan ng bomba. Tuluyan na itong nilamon ng apoy. Naalarmang mga Hapon. Sa kanilang kinaroroonan kaagad ang punterya. Ngunit si Romana lamang ang nakikita ng mga ito. Tinutukan ng baril ang dalaga ngunit pinakalma ito ni Tonyo. Huwag ka matakot, nandito ako. Ibaba mo yung baril mo nang hindi ka mapahamak. Hindi, lalaban ako sa kanila. Huwag na matigas ang ulo, ibaba mo yung baril mo. Ako nang bahala sa iyo. Bakit hindi mo na lang ako gawing katulad mo na hindi nila nakikita? Hindi pwede yun, Romana. Ang tangan kong medalyon ay para sa akin lang. Hindi ko kayang paganahin ito para sa iba. Mabilis na hinawakan ng mga Hapon ng magkabila ang kamay ng babae. Balak na mga itong ikulong kasama sa mga bihag na babae. Huwag kang mag-alala, Romana. Hindi matatapos ang gabing ito na hindi ko kayo mapapalabas sa kulungang ito. Ipangako mo, Tonyo, babalikan mo ko rito. Oo, babalik ako. Uubusin ko muna ang mga hayop na ito. Nagmamadali ang lahat ng kanyang mga kilos. Kailangan may paghiganti niya ang kamatayan ni Claudia sa gabing yon. Niligtas na niya, ibinalik pa niyang muli. Tuloy inadali sa bitag ng mga hayop na mga banyaga. Nakita niya ang galon-galong gasolina na madaraanan niya. Hinayaan niya muna yon sa kanya isinagawa ang pagtupok ng buong bodega at buong mansyon kapag nailabas na niya doon ang mga kababaihan. Marami ang mga ito kaya kailangan niyang maging wais. Kung aatake man siya, dapat ay gamit pa rin ang tagabulag. Nang sa ganon ay walang makakita sa kanya at maayos niyang magagawa ang pagtapos ng maraming buhay. Palihim at gamit lamang ang kanyang lakas. Sinasakal hanggang sa mawalan ng buhay pagkatapos ay hinihila papunta sa likod ng masukal na kasagingan. Minsan 2, minsan 1. Tila nakahalata na rin ang isa sa mga ito na unti-unti na silang nababawasan. Kaya binulong nito sa kasama. Ilan sandali pa'y bumalik ito na may kasama pang isa pang kauri. Umikot ang paningin nito sa paligid. Tila ba may hinahanap. Hindi muna siya umalis sa kanyang pinagkukublian hanggang sa may tumaang 2 Hapon. Hindi niya matiis na tignan lamang ang mga yon. Hinampas niya ang isa ng mahabang baril sa ulo nito. Diretso itong nawalan ng malay. Sinunod ay ang kasama nito. Ngunit hindi pala yun ay malinaw na nakita ng isa ring Hapon na katulad niya ay may taglay na anting-anting din. Galit na galit itong hinarap siya.
Alam niyang pinagmumura siya nito, hindi lamang niya maintindihan. Magsalita ka na maayos, hindi kita maintindihan, hayop ka. Ang dami niyong nagawang kasalanan sa pamilya ko. Uubusin ko kayo ngayong gabi. Bumunot ito ng mahabang patalim mula sa tagiliran. Nakangising itinutok sa kanya. Kung ganun ay nakikita mo pala ako. Galit niyang wika. Hindi niya akalaing may mga Hapon ding katulad niya na may tangan ding palang anting-anting. Ngunit hindi siya nabahala. Ramdam niyang mas malakas siya rito. Unang hampas pa lamang niya nang itak ay tumalsik na ang hawak nitong espada, kaya napatawa siya sa lakas na taglay nito. Kalahati lamang yon sa taglay niya. Kinuha nito ang baril at pinaulanan siya ng bala. Napagtanto nitong hindi siya tinatablan. Binitiwan nito ang baril kaya kinuha niya yon. Nakita niya ang asin sa tabi niya. Isang sako yon. Parang natatakot mawala ng asin ng mga banyagang ito. Dumakop siya at isinaboy sa kabuuan ng kaharap. Yun ay upang sumpain ng tangan nitong anting-anting. Pagkatapos ay pinaulanan niya ito ng bala. Walang nagawa ang taglay nitong anting-anting sa taglay na sumpa ng asin. Maya-maya pa'y narinig niya na maraming yabag na mga paa. Papalapit yun sa kanyang kinaroroonan. Agad niyang binitiwan ang hawak na baril. Dumistansya sa asin. Hindi siya sigurado. Baka may ideya rin ng mga ito tungkol sa sumpa ng asin. 7 hapon ng mga ito at paikot-ikot na hinahanap ang salarin sa pagkawala ng kasama. Inapakapakan at sinuri ang asin na nasa gilid ng kasamang nasawi. Nag-usap-usap ang mga ito. Hindi niya maintindihan ngunit alam niyang tungkol yon sa mga asing nagkalat sa paligid ng biktima. 2 hapon ang lumapit sa kanyang kinaroroonan ngunit hindi siya nakikita ng mga ito. Wala na siyang inaksayang oras. Pinagtataga niya ang mga yon. Naalarma ang 5 at pinagbabaril kung saan-saan. Mas lalo siyang naging mabangis sa ginawang pamamaril ng mga ito. Sinalaki niya ang mga ito ng walang kahirap-hirap dahil hindi siya nakikita at hindi rin siya matatablan ng bala. Ngunit isa sa mga ito nakakuha ng pagkakataon at dumakop ng asin. May ideya rin ito tungkol sa panumpang bagay kaya mabilis siyang tumakas. Bago nito maisaboy yun ay nakalayo na siya. Sinabuyan pa nito ng sinabuyan ng buong paligid kaya patuloy siyang napatras. Ngunit maya-maya pa'y narinig niya ang mga putukan. May mga puwersa na naman ng mga Pilipinong militar ang umaatake. Narinig niya ang pag-ugong ng tarak ng mga Hapon sa labas. Papalayo na yun kaya mabilis siyang sumilip. Ganoon na lamang ang pagtatakbo niya para sundan ng mga ito nang makitang ang mga bihag iyon. Kasama rin si Romana sa mga bihag na yon. Kahit anong pagtakbo niya hindi niya mahabol pa ang truck. Napakalayo na nito. Galit na galit siya sa kanyang sarili. Muli na naman siyang nabigo. Hindi na naman siya nagkaroon ng pagkakataon na mailigtas ang dalaga. Walang silbi ang tangan niyang anting-anting. Sarili lamang niya ang kaya niyang ipagtanggol. Mga malalapit sa kanya, lahat ay hindi niya maprotektahan. Mas lalo siyang naging mabangis sa mga banyagang mananakop. Matapos wasakin ng mga militar ang kampong yon, ay bumalik na rin siya sa kubo sakay ng kabayo. Araw-araw siyang nag-iensayo ng depensa sa sarili. Liksi at lakas na rin upang kahit gaano karami ang kaaway, ay kayang-kaya niyang gapiin ang mga yon. Ang laban niya ay para sa lahat sa pamilyang nawala. Nang wala sa tamang oras dahil sa mga abusadong banyaga. Wala man lamang siyang karamay. Si Claudia na nasa harapan niya mismo at hindi niya nagawang iligtas. Hindi siya pinapatulog ng kanyang konsensya. Pakiwari niya siyang dapat sisihin ng lahat ng iyon. Nang gabing yun ay hindi siya makatulog. Kahit papagod na pagod siya, ang mga alaala pa rin ng kanyang yumaong pamilya ang naglalaro sa kanyang diwa. Kaya bumango siya at kinuha ang kanyang itak at isinuot sa baywang. Dinala niya maging ang isang mahabang baril na kinuha niya mula sa mga banyaga. Walang direksyon ng kanyang paglalakad kung saan siya makakita ng kalaban doon. Isang truck ng mga militar ng Hapones ang parating. Umusal agad siya ng orasyon. Pampabuhay ng bisa ng taga-Bulag. Pumwesto siya sa malayo sa mga ito. Nang makalapit na ipinaulanan niya ng bala maging ang mga gulong ng truck. Tamang-tama sa pwesto niya dahil palikuan at bangin. Kaya nagpagewang-gewang ang truck at nahulog sa malalim na bangin ng truck ng mga Hapon.
Hindi siya nakontento. Bumaba pa siya para masiguro na wala ng buhay ang lahat ng sakay ng truck na yon. Kapag may gumalaw ay wawasakin niya ang bungo ng walang pag-aalinlangan. Iyon ang kanyang ginagawa, ang paisa-isang tuligsain ng mga kalaban. Hindi na niya nahanap pa si Ramona. Ginalugad niya ang lahat ng kuta ngunit hindi man lamang niya nahanap ang dalaga. Hindi niya alam kung ano na nga bang nangyari sa dalaga. Tuluyan na siyang mag-isa. Iniwan na siya ng lahat. Kaya ang ginawa niya ay nagiganti na nagiganti. Natapos na lamang ang kanyang misyon nang biglang idineklara ng tuluyan na nagapi na ang mga puwersa ng mga Hapon. Ngunit ang mga masalimuot na alaala sa kanyang buhay ay bakas sa isip at sa puso at naiwang bangungot habang siya'y nananatiling buhay. Hanggang dito na lamang po ang kwento mga ka-DM. Ikinalulungkot ko po yung nangyari kay Tonyo. Napakahirap ng sitwasyon niya tapos yung nangyari kay Claudia, lalo na kay Ramona. Akala ko sa bandang huli sila'y magkakatuluyan pero wala. Hindi na pala niya nakita pa si Ramona. Kayo mga ka-DM, ano pong masasabi niyo sa kwentong ito? Ano po sa palagay niyo ang nangyari kay Ramona? Kung nabuhay pa rin kaya siya matapos matalo ang puwersa ng mga kalaban o namatay rin siya doon? Hintayin ko po sa comment section ang inyong mga palagay. Maraming salamat po ulit.